Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong mga paggising ngayong umaga? Nawa patuloy nating sama-samang nararanasan ang isang maayos na physical condition at patuloy nating hingin sa Panginoon na ang kanyang mayamang pamatnubay
sa buong araw na ito ay ating patuloy na makamtan mula sa kanyang habag at kalinga. Sa umagang ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan sa ating online morning devotion ay may pamagat na Maalab na Paglilingkod, Part 1. At ang ating batayan talata ay ating masusumpungan sa Roma 1:1. At ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. So ngayong week po na to ay patuloy nating pagbubulay-bulayan sa ating online morning devotion ang ilang mabibiyayang kasaysayan sa buhay ng ating Obispo Nicolas Zamora na sa pamamagitan ng mga aral at turo ng ating Panginoon at ilang mga Bible characters din na nagbibigay sa atin ng encouragement upang tayo ay magpatuloy na may maalab na paglilingkod sa ating napapanahong pagharap sa iba't ibang hamon ng mundo, lalo na sa larangan ng paghayo. Ang wika nga po, dito po sa mga tubo o legit na pinanganak sa Yemilip, ay naalala niyo po ba ang paglilingkod ng inyong lolo at lola o ang inyong tatay at nanay? Marahil biglang sumagi sa inyong isipan ang sipag nila sa paglilingkod na sa abot ng kanilang makakaya at kakayahan ay ginawa nila ang paglilingkod na hindi matatawaran at masasabi mong maraming salamat po. Kaya naman patuloy nating bigyan ng pansin sa ating pagbubulay-bulay mula sa banal na salita ng ating Panginoon na maraming mga karakter ang nagpapakita ng kanilang maalab na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Iba-iba rin ang kanilang mga naging buhay at karanasan, ngunit pare-pareho silang naglaan, nagsuko ng buhay sa Panginoon. At isa nga po dito ay ang lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo. Tignan po natin ang ilang mga background sa buhay ni Apostol Pablo. Sabi nga po, isa siyang Pariseo. He studied under Gamaliel. He is known for his tremendous zeal in defending Judaism and for his good works. He kept the Old Testament commandments. A Roman citizen, he was a persecutor his former state. A persecutor became a preacher. Isang mag-uusig na naging matatag na tagapagtanggol ng mabuting balita ni Kristo. Naging isang dakilang misyonero. Sabi nga po, he gained new knowledge, he gained new purpose, vision, and new commitment. He had intimate relationship with Christ. He persecuted Christ, but at the end, he loved and served Him. Sabi nga po sa mga Bible verses, katulad po sa Gawa 9:15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ang Panginoon mismo ang pumili kay Pablo. Sa Roma 1:1, yung ating binasa kanina, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Pinili siya ng Diyos upang maging alipin ni Kristo. Ang sabi nga po sa ilang mga paliwanag about doon sa pagiging alipin ni Kristo, doulos, one who is the entire property of others. Tinawag upang maging apostol, called kletos, called to an office and divinely selected and appointed to fit it. Apostolos, one sent forth. Paul was commissioned directly by the Lord Himself. Ibinukod para sa ebanghelyo ng Panginoon Diyos.
aporizo. Sabi po, set apart. The divine action in setting men apart from the work of the gospel. So, kilala ni Pablo kung sino siya at kung bakit siya tinawag ng Panginoon Diyos at kung ano ang layunin niya sa buhay na ito. Kaya't kitang-kita ang kanyang maalab na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa Iglesia. Kasi nabatid niya kung ano ang purpose at yung ano ang dahilan ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Kaya't nung ito ay nabatid niya lahat, dating taga-usig na mga mananampalataya, ngunit naging mainit at maalab na tagasunod ni Kristo. Tingnan po natin ang ilang magandang prinsipyo ng paglilingkod ni Apostol Pablo sa ating Panginoon. Ito po ay hanggang point number 3, ngunit tignan lang po muna natin ngayon ang point number 1, and later on makikita natin yung ugnay nito sa ating pag-alaala sa ating minamahal na Obispo Nicolas Zamora. Ang wika nga po, ang kanyang maalab na paglilingkod. Madalas niya sabihin siya ay alipin ni Kristo. Sabi po dyan sa Roma 1:1, Pilipos 1:1, Tito 1:1. Tinawag siya upang maging apostol sa pagbati niya sa mga taga-Roma, maging sa mga taga-Korinto, Galacia. Ito ay ang kanyang sinasabi. Kilala ni Pablo ang kanyang sarili. Batid niya ang ministeryong ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pinanindigan niya na siya ay alipin ni Kristo. Pinagtibay niya siya ay tinawag upang maging apostol ng Panginoon. Ang kanyang paninindigan o deklarasyon ay katibayan ng kanyang pagyakap, pagsunod sa tungkuling iniatang ng ating Panginoon. Mula nang makilala niya ang ating Panginoon, kailanman hindi niya itinago o nilihim na siya ay mananampalataya ni Kristo. Sa halip, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging alipin ng Panginoong Hesus, handang sumunod sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Tandaan natin, ang ating minamahal na Obispo Nicolas Zamora sa ating kabatiran mula sa kanyang kasaysayan na every year ay ating pong inaalaala ang ginamit ng Panginoon upang maitatag ang ating iglesyang Yemilip. Siya ay tinaguri ang Apostol Pablo ng lahing kayumanggi, ang maalab na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa minamahal na iglesia. Passionate service ay nakaya niyang ipakita. Nagsimula sa kanyang paglilingkod bilang isang ordinaryong kaanib hanggang sa kinakitaan siya ng kakayahan, dedikasyon at pagmamahal sa gawain ng Panginoon, naging pangunahing laiko hanggang sa maging pastor ng Methodist Episcopal. Siya ang kauna-unahang Pilipinong pastor na naordinehan bilang diakono hanggang sa maordinehan bilang presbitero ng iglesia. So sinasabi po natin ito, nakita natin sa aral at turo ng Panginoon sa katauhan ni Apostol Pablo kung paano siya nabago ng ating Panginoon Diyos. Ganun din sa kanyang pagkakaroon ng pagbabago ay naging maalab sa paglilingkod. Ang ating Bishop Nicolas Zamora, ang kanyang pagiging maalab na paglilingkod ay kanyang naipadama, nagawa sa minamahal na iglesia ng ating Panginoon at hanggang ngayon na ating pinaglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta po ang ating mga paglilingkod? Kinikilala po ba natin na tayo ay mga alipin ng ating Panginoon? Na ipapakita o nagagawa pa po ba natin ang dakilang dahilan o layunin kung bakit tayo tinawag at hinirang ng ating Panginoon? O nahihiya na tayong ipakilala na tayo ay mga anak at alipin ng Diyos? Hindi pa rin ba natin alam kung bakit tayo narito at kung bakit tayo tinawag ng Panginoon? Sabi nga po sa ating unang bahagi ng ating pagbubulay-bulay, sa ating pag-alaala sa mabiyayang paglilingkod
ng ating Bishop Nicolas Zamora mula sa aral at salita ng ating Panginoon, mga katangian na nagbibigay sa atin ng hamon at patuloy na madama natin ang alab ng paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na yung pinagkaloob sa amin. Minsan pa, Panginoon, pagpalain nyo ang buong araw na ito sa aming mga kapatid na papasok sa trabaho, sa paaralan, at sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagpalain nyo rin, Panginoon, ang aming nalalapit na anniversary sa darating na linggo. Sa pangalan ni Jesus, ang maalab na paglilingkod ay sumaamin. Amen at amen. Papuri po at pasalamat sa ating Panginoon at salamat sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.